Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Okay, so isang sensitibong topic yung ating pag-aaralan ngayon. At maganda na habang tinatalakay natin ang paksang ito, ay magmuni-muni rin tayo sa ating mga sarili. Kasi yun po yung babala ng Panginoon. Baka meron tayo, no? Baka hindi ka aware na meron kang unbelief sa puso mo. Kasi alam nyo ba ang isang effect ng unbelief? Ito yung ito yung naghihinder sa'yo. Ito yung naghihinder sa'yo bakit hindi mo maibigay ang puso mo fully sa commitment sa Panginoon. Kaya maganda ito, suriin natin yung mga sarili natin at tignan po natin yung mga halimbawa na ating pag-uusapan ngayon. Kaya nga bago tayo magpatuloy, tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Are you fully committed to God? Are you fully, do you really trust God with all your heart? Talaga bang nakikilala mo siya bilang Panginoon? At gaano ka yung iyong commitment, yung pagbibigay ng iyong sarili sa kanyang sa kanyang kalooban, sa kanyang pagsunod. How do you measure it? 'Di ba? May naghihinder ba sa iyo? At ano yung naghihinder sa iyo? And we have to identify it. 'Di ba? Kasi maaaring mapaniwala mo ang sarili mo na ikaw ay okay ka sa Panginoon, and yet kay God pala hindi ka okay. Kasi merong unbelief na nagsesettle sa heart mo nang hindi ka aware. Amen? So, pag-usapan po natin ito. Basically, ang Kristiyano ay tinawag siya all his life, all his thought, all his being, na i-exercise yung faith mo kay God. Yan yung calling, basic calling ng every Christian. I-exercise mo yung faith mo. Every area of life and thought. Every faculty of your being, kada aspeto ng iyong being, ay dapat ikaw ay nananalig ka kay God. Walang reservation na hindi para sa Panginoon. That is Christianity. Amen po ba? Kasi ang calling sa may from Old Testament up to New Testament, ang calling ng Panginoon sa atin is the righteous shall live by faith. So ibig sabihin, lahat ng kikilusan mo, lahat ng ginagalawan mo, lahat ng decision mo, lahat ng pinaplano mo ay dapat naka-align sa pananampalataya. Kasi yan yung buong buhay ng isang Kristiyano. Amenable ba kayo doon? Yun ang buhay ng isang Kristiyano. We live by faith. At kapag meron tayong ginagawa na hindi naka-align sa faith, ano ang sabi ng Scriptures? It is sin. Diba sinabi ng Scripture yan Anumang bagay na ginagawa mo na hindi naka-align sa pananampalatayang itinuro ng Diyos sa atin, ikaw ay nagkakasala. At iyon yung dangerous. Iyon yung dangerous. Di ba? So ngayon, tatandaan po natin ang pananampalataya is a wonderful gift of God to man. Yan ang the best gift of God sa atin. Kasi unang-una, dyan tayo naligtas Sabi ng Ephesians chapter 2, by faith you have been saved through the grace of God. Yan yung unang-unang binigay ng Diyos sa'yo, yung pananalig sa Kanya. Yung pananalig na yun, hindi ganito Yung hindi ba, yung para bang ganito, Yung para bang ang binigay sa iyo ni God na pananampalataya ay 10% lang muna kasi baguhan ka pa.
Tapos later on, as you mature, nagiging 90%, nagiging 100%. Hindi po ganun yon. Ang binigay sa iyo ng Panginoon ng pananampalataya is complete and absolute. Tayo lang tayo lang yung nag-grow into realization sa faith na ibinigay ng Diyos sa atin. Tayo yon, no? Yung tayo, meron tayong meron pa tayong mga pag-agam-agam sa ating mga sarili upang maibigay natin yung sarili natin into full faith and trust and believe in God. So ngayon, tatandaan po natin, ano po ba yung ginawa? I-realize natin yung buhay natin. Buhat nung tinawag tayo ng Panginoon. Ano ang ginawa ng pananampalataya sa'yo? Bukod sa ikaw ay naligtas, nanalig ka sa katotohanan ng Diyos. Ano pa? Unang-una, ang pananampalataya has given you the ability to see God and to understand His will, His words, His truth, and reality. Yan ang unang-unang nangyari matapos kang pagkalooban ng Diyos ng pananampalataya. You were able to understand. Pinaniwalaan mo even yung mga bagay na hindi mo nakikita. Pinaniwalaan mo yung mga bagay na wala ka naman doon. Nandun ka ba ng creation? Nandun ka ba ng crucifixion ni Christ? Nandun ka ba nung Noah's Ark? Wala naman eh. And yet you believe. And that is part of the faith na ibinigay ng Diyos sa atin. We were able to see. Namulat ang mata natin. Nakita natin kung gaano tayo karumi. Nakita natin yung kahinaan natin. At nakita natin na ang Diyos ay banal. At nakita din natin sa pamamagitan ng pananampalataya na ang Diyos ang source ng lahat ng kalakasan. Ang source ng lahat ng blessing. Lahat ng ito na intindihan natin through faith. And the power of His words, the power of His resurrection, lahat ng ito ay dahil sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin as the initial ng Kanyang pagliligtas sa atin. Ano pang ginawa ng pananampalataya? Ang pananampalataya, it gives us the power or divine ability to obey God. Hindi po ba? Hindi natin kayang lumakad sa Panginoon. Hindi natin kayang i-obey even a single commandment of God without yung faith na ibinigay niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sang-ayon po ba kayo doon? And finally, ano pang ginawa ng pananampalataya? Yung pananampalataya ang nag-udyok sa atin upang tayo ay makalakad ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kasi we do not know how to please God. Di ba, nung dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, sino ang piniplease natin? Ourselves. Master tayo dyan. Puro sarili. We are self-centered people. At yung self-centeredness na yan, iyan yung pinaka-core ng sin natin. Ikaw at ikaw ang nasusunod. Yung kagustuhan mo. Di ba? Ang mga tao, ang mga unbeliever, ganyan. Yes, sasabihin nilang nananalig ako kay God. Meron silang hihingiin kay God. Pero pakinggan mga panalangin nila. Puro nakasentro, puro mga benefits lang ang gusto nila at sila lang yung sentro. Hindi si God. Kaya nga dangerous yung self-centeredness eh. Yan yung self-centeredness, yan ang pinaka-core ng kasalanan. Nakasentro ka sa sarili mo. Ikaw yung tama. Ikaw yung totoo. Ikaw ang mas masusunod kaysa sa salita ng Panginoon. Okay? So minulat tayo ng Panginoong Diyos dyan. Dahil sa pananampalatayang ibinigay niya sa atin. Natuto tayong lumakad. Natutunan nating i-deny ang sarili natin. Tama?
Natutunan natin i-bear yung cross ni Christ. At natutunan din natin to follow Him wherever He go. Amen? Nagawa natin ang lahat ng iyon, even the impossible things, because of the faith that God has entrusted us. Amen. Sang-ayon po ba kayo? Now, before we discuss yung unbelief, pag-usapan muna natin yung faith. Sa Hebrews 11, talagang nagbigay si God ng napakaraming examples sa Hebrews chapter 11. Para lang tayong mga mahihina sa pananampalataya, ay meron tayong ehemplo. Kasi we need an example eh. We need a role model. So nagbigay si God sa Hebrews 11 ng sandamakmak na mga halimbawa na po pwede ating tularan kung paano lumakad sa pananampalataya sa Diyos. Now, ito yung umpisa ng Hebrews 11 verse 1. Faith is the assurance of things hoped for. Kung meron kang pananampalataya, assured na assured ka. Meron kang assurance sa sarili mo. Na alam mo, yung inaasahan mo sa Diyos ay hindi nakaangkor sa sarili mo. Kung hindi nakaangkor mismo sa kapangyarihan at katotohanan ng Diyos. Is basic yan sa Christian faith, yung assurance sa kapangyarihan ng Diyos. Assurance na matutupad lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung wala kang pananampalataya, wala kang assurance. Alam mo yung parang hindi mo alam kung totoo ba yung sinabi ng Panginoon o hindi. You are not assured. Okay. And then, the conviction of things not seen. Ayan. Gaya ng binigay ating halimbawa kanina. Wala tayo ng mga events sa may Bible. From Old to New Testament, wala tayo. But we believe them. And na-discern natin na totoo yun dahil sa trabaho ng Espiritu sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. And by it, the men of old gained approval. O yan. Of course, hindi lang yan sa mga Old Testament people. Kasama po yan tayo. Alam nyo ba ang nag-approve sa atin, sa pananampalataya natin? Hindi yung ating mga sarili. Hindi si Pastor Jess ang mag-approve sa inyo na okay ka. Si God. Ang tinitignan ni God sa bawat isa sa atin, yung faith na in-entrust niya sa atin. Kung lalakaran mo yun. At doon si God, siya yung nag-approve. Kung ikaw nga ay talagang nananalig sa Kanya. By faith, we understand that the worlds were prepared by the Word of God so that what is seen was not made out of things which are visible. Yan, naiintindihan natin na biruin mo, ang mga tao, marami mga scientists, ang inaano nila na dinideny nila yung existence ng Panginoon. And yet tayo, di naman tayo mga scientists, and yet we believe na ginawa ni God ang daigdig out of nothing. Amen? And then, tatandaan po natin, kaya nga sabi ko nga po kanina, ang pananampalataya, ito yung ability na binigay ng Diyos sa atin upang makita natin yung reality of God. That God is will. We don't need evidence. Faith, real faith, does not need evidence. Amen? Tayo ba i-categorize doon sa mga taong mananalig ka lang kapag kailangan bigyan ka ng evidence? Pag-uusapan po natin yun mamaya. So, faith is seeing the reality of God. Faith sees the unseen. Para bang tumatagos yung mata mo. Yan yung faith eh. Tumatagos yung mata mo.
For example, ngayon, sa panahon ng crisis, so ano yung common na yung mga ordinaryong tao na wala sa pananampalataya, how do they see things na nangyayari sa panahon natin, sa crisis, sa digmaan? O nakatingin yung mga mata natin sa digmaan. Nakatingin tayo doon sa Hormuz. Nakatingin tayo doon sa oil price ng pagkataas-taas. Di ba? Yan yung common. At lahat tayo nakikita din natin yon. Kaya lang ang Kristiyano, ang pagkakaiba ng Kristiyano, meron siyang faith. Tumatagos ang mata niya sa mga tinatawag nilang realidad. Iyan yung realidad, at taas ng prices eh. So kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo masusunod si God ng ganap. May maghihinder sa'yo. May pagdududa ka. Baka pag yung nagbigay ako sa gawain ng Panginoon, mauubos na yung pera ko kasi nasa crisis kami. Kasi nakatingin ka doon sa mga bagay. You are not seeing the reality of God, the power of God. You are not seeing the sovereignty of God, the lordship of God over the situation that is now presently happening in our world. Marami po tayong example niyan. Okay. So, bakit nagkakaroon ng krisis sa pananampalataya ang mga tao? Kasi, ito yung bottom line ng kanilang ng reason kung bakit nag-resort sila sa unbelief. Kasi, they are trying to see things. They are trying to understand things through the lens of human intellect. And ginagawa nating basis ng reality yung ating five senses, yung kaya lang maunawaan ng ating five senses, yung nakikita mo, yung naririnig mo, yung kaya mo lang maintindihan. Ganon ang mundo. Ganon sila tumingin. Wala silang ability na tumagos yung mata nila at makita nila yung the unseen God. The invisible hand of God. They don't see it. Kasi nga, ang basis nga ng reality ay the present happening sa ating, okay? Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay mag-rely lamang sa human reasoning, sa ating intellect, or sa ating mga worldly impulses, we will miss the work of the Holy Spirit. Okay? So, ibig sabihin, kaya nga, sabi nga ng Panginoon sa may verse 6, without faith, it is impossible to please God. So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano, hindi siya dapat magde-depart sa pananampalataya. Kasi diyan siya nabubuhay eh. Diyan siya tinawag sa pananampalataya. And he will exercise faith even in times of crisis, even in times of dangers, even in time of uncertainty. We will exercise faith regardless of what you have seen and what you have heard around us. That is faith. Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko? Kayo po ba yung nag-almusal na mga kapatid? Uulitin ko. Ang unbelief, basically, it displeases God. Naiintindihan ba ninyo yung salitang displeases? Unbelief displeases God. Kaya sabi ng Panginoon without faith, it's impossible to please Him. In other words, God is displeased. Hindi nalulugod ang Diyos sa taong hindi siya lumalakad sa pananampalataya. Kasi, yun yung maghihinder sa iyo, hindi mo alam, yung unbelief, yung naghihinder sa iyo, bakit ka
Hindi mo ba ibigay yung 100% mo, yung absolute obedience mo kay God? Yun yung nag-hinder sa'yo eh. Kasi nakatingin ka nga lang sa limited ka doon sa may scope lang ng iyong five senses. At sa mundo, if you ask the world about what is reality, yan yung reality sa kanila, kung ano yung nangyayari sa paligid. Pero ang Kristiyano, iba. He sees the unseen. Tumatagos ang mata ng Kristiyano. Naiintindihan niyo sinasabi ko? Nangyayari po ba yan sa inyo? Without faith, tatandaan niyo po yan, ano? Tandaan niyo po itong word na to. Without faith, it is impossible. Impossible to please God. At kaya sabi niya, he who comes to God must believe that He is. Kaya nga yan yung mga tanong sa atin eh. Talaga bang naniniwala tayo sa Diyos? Naniniwala ka ba talaga na that God is real? Maaaring sabi mo, opo, pastor, naniniwala ako that God is real. Pero, ayun yun, may kasunod na pero eh. Hindi absolute. Mamaya makikita po natin yung iba't ibang mga sitwasyon ng may kahalong pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. For he who comes to God must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. Rewarder si God. Paghumakbang ka sa pananampalataya. Rewarder. Tatandaan niyo po yung word na yun na rewarder. God is a rewarder. I-reward ka ng Panginoon. Kasi nalugod siya sa iyo eh. Humakbang ka sa pananampalataya even in the impossible moment. Especially in times of crisis. Sa panawagan ng Panginoon. Doon lang nalulugod ang Panginoon. Pag humahakbang tayo sa pananampalataya. If we exercise faith sa ating mga buhay. Okay? Ang pananampalataya sa mga salita ng Diyos at saka sa kanyang mga pangako is our only basis of determining reality. Amen? Yung pananampalataya lang yung basis natin for determining what is real. At never use your five senses para masabi mo na totoo ba o hindi. Okay? Kaya wag yung mamaliitin yung salitang unbelief. Any form of unbelief ay it displeases God. And it holds you back. Hinihinder ka niya na sumunod sa Diyos. Yan po ang effect ng unbelief. Okay? At tatandaan niyo po, ang taong lumalakad sa unbelief will never receive God's blessing. Ulitin ko po, ang taong namumuhay sa pananampalataya, sa kawalan ng pananampalataya, kailanman ay hindi makakatanggap sa Diyos ng kanyang pagpapala. Magbigay po ako sa inyo ng halimbawa para maintindihan yung sinasabi ko. Minsan sa atin, akala natin yung simpleng pagdududa, akala natin, doubt lang naman yan eh. Hindi naman siguro yan unbelief. O tignan po natin. Tignan po natin. Yes, ang unbelief, ang doubt mga kapatid ay marami siyang degrees eh. At yun nga yung bibigay ko sa inyo mamaya, maraming mga varying in degrees ang doubt, no? We are not ang doubt kasi mga kapatid, hindi po siya yung katulad ng yung absolute na unbelief na total rejection ng truth of God. Kasi yung unbelief talagang ano yun eh, outright. Pero may degree din ang doubt
na unbelief. Okay? So makikita po natin mamaya yan, mismo sa wordings ng Panginoon. Okay? For example, in James chapter 1, verse 6 to 7. He must ask in faith, no? Ibig sabihin, when you exercise prayer to God, di ba? Lahat tayo nagpipray. May hinihingi tayo sa Panginoon. O, di ba sabi sa Hebrews chapter 11 kayo na dapat you must believe that He is. Maniwala ka, from the moment na you kneel down before God and you ask something to God, maniwala ka na yung Diyos na nilapitan mo ay may kapangyarihan na ipagkaloob yung panalangin mo. Tama po ba? Kasi otherwise, kung di ka rin lang naniniwala sa kanyang absolute power, bakit ka pa lumuhod sa kanya in the first place? Kaya nga sinasabi rito ni James, pag ikaw ay mananalangin, you have to approach God in faith, in absolute trust sa Diyos na nilalapitan mo. Without any doubt. Kasi nakaka-displease kay God dyan yung doubt, pagdududa. For the one who doubts, no, ipinakita rito, ano yung nangyayari sa taong may pagdududa, ay para daw siyang like the surf of the sea, parang alon ng dagat na driven and tossed by the wind. Kung saan yung bugso ng hangin, doon yung daloy ng alon. Ganyan dinescribe ni God ang doubt pa lang ito, pagdududa pa lang ito, pag-aalinlangan. We are not talking of absolute unbelief. Yung total na rejection sa katotohanan ng Diyos. We are talking about doubt na oftentimes ay minamaliit natin. Para bang it seems na accepted na natin sa sarili natin na okay lang kahit may kaunting pagdududa sa Panginoon. Yan po ang kondisyon ayon sa Panginoon kung ano yung pagdududa o pag-alinlangan. Para kang tinatangay-tangay ng hangin, kung saan ang direksyon ng hangin nandoon ka. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord. Ayan, linaw po niyan eh. Kaya pag ikaw mayroon kang pag-aagam-agam sa puso mo, huwag ka na lang manalangin. Kasi hindi ka naman talaga naniniwala na ang Diyos na nilapitan mo is a powerful God, is a sovereign God na kaya niya na gawin ang hinihingi mo na nakaalay sa kanyang kalooban. Huwag ka na lang manalangin. Sayang lang eh. Butiki nga, sabi ng butiki. Diba? Kasi hindi ganap yung puso mo. Tatandaan po natin yan. Every time, lahat yan eh, yung ating pagsamba, yung ating panalangin, yung ating pagkakaloob, yung ating paglilingkod sa Panginoon, lahat yan is act of, ginagamitan natin yan ng faith. Okay? So, being a double-minded, so yan yung term na ginamit ng Panginoon. Double-minded. Dalawa, hati. Totoo ba o hindi? Magbibigay ba ako sa gawain ng Panginoon o wag na lang kasi may crisis? Di ba? Hati eh. Double-minded eh. Alam mo na may pinapagawa ang Panginoon sa'yo. Pero hati, iisip mo, hindi, kasi ganito. Hindi, dun, kasi yung sa Hormuz, wala nang oil dumadaan. Di ba? Hati. Double-minded.
sabi ng Panginoon, ang taong ganyan, never. Huwag ka mag-expect na makakatanggap ka sa Panginoon. Being a double-minded man is what? Unstable. Ano po yung unstable? Para siyang reed na gumaganon-ganon. Nacha-challenge yung faith natin, mga kapatid. Kaya nga ang tanong ko sa inyo kanina, maganda itong paksa para mapagsuri natin ang mga sarili natin. Tinawag tayo ng Diyos bilang isang iglesia. Ang pag-usad ng iglesyang ito ay gawain ng corporate body, isang katawan. Kung saan yung direction na tayo dinadala ng Panginoon, doon tayo. Lahat tayo. Walang naiiwan. Kunyari, may pinapagawa ang Diyos sa may pastoral, lahat tayo nakagir sa pastoral eh. Kasi yun yung direction ng Panginoon eh. Pag may pinapagawa ang Panginoon na sa youth, doon tayo sa youth. Kasi yun yung direction ng Holy Spirit eh. Pag may pinapagawa ang Diyos sa mga bata, doon tayo. Hindi yung you go the other way around. Tatandaan niyo po, kabilang po kayo sa iglesyang ito. And we work as one. Kaya nga, communal. Nagko-communion tayo, common. We work as one. Walang Lone Ranger sa atin dito. Walang Lone Ranger. We work as one. One body. Amen. Kung ano yung ibinigay ng Diyos na task sa atin dito, lahat tayo, doon tayo, kasi yun yung pinapagawa ng Diyos. Bakit pa tayo naririto? Kung ayaw rin lang natin mag-obey sa Panginoon. Kaya nga ang tanong ko kanina at the opening, what hinders you? Ano yung mahadlang sa iyo? Para ma-accomplish mo yung pinapagawa ng Panginoon. Okay? So, kaya nga merong degree kasi yung unbelief. At yung pinakamababang anyo ng unbelief ay yung tinatawag nating doubt. At sa mga doubt ay may mga degrees din yan. Meron tayong tinatawag na honest skepticism. Kasi ang skepticism ay, po yan Another form of, doubt. Mamaya pag-uusapan natin what is skepticism. I-differentiate natin yung skepticism sa doubt. Okay. But doubt is a form of skepticism. So mamaya, para hindi tayo malito mamaya. So yung kasi, meron tinatawag kasi na honest skepticism. Mamaya makikita niyo yung mga halimbawa natin mamaya. It is not a direct rejection of the truth. Kundi, hindi lang siya sure kung totoo ba o hindi. Kung tatalima ba siya o hindi. Yun lang, Kasi yung skepticism kasi, humihingi siya ng hard evidence. Parang yung kay Thomas, pag-uusapan natin mamaya, humihingi siya ng hard evidence. Okay. So, yung skepticism na medyo hard yun. Form na siya ng unbelief. Pero, meron tinatawag na mild na doubt na hindi lang siya sure. Kaya nga may pagdududa siya, may pag-alinlangan. Still, it displeases God. Ano mang pag-alinlangan, it displeases God. Yes, may mga kahinaan pa tayo. Yung iba sa atin, mga bata pa sa pag-exercise ng faith. At tinutulungan tayo ng Panginoon na mag-mature tayo sa larangan ng pananampalataya. Okay? So, sa case kasi na ito, sa may verse na ito, ay kitang-kita natin yung taong nanalangin ay wala siyang absolute faith kay God. Tatandaan niyo po, ang nire-require ni God sa atin is
Absolute faith. Pakisabi nga po, absolute faith. Ano po ibig sabihin ng absolute faith? Ano ang ibig sabihin po ng absolute? Tagalogin niyo po, para nga magkaintindihan tayo. Ano po ibig sabihin ng absolute? Ano yung appropriate word na Tagalog? Buo. Ganap. Di ba? Ganap na pananalig. Yun yung nire-require ni God. Okay. So, nakita niyo dito sa may verse na ito, hindi niya natanggap ang blessing ng Panginoon. Okay? At yung pag-aalinlangan kasi, sabi ko nga kanina, it always prevents us. It always prevents us to obey God. Yan lagi ang effect ng doubt. O ang tawag natin diyan hesitation, di ba? Actually, ang doubt is spiritual confusion. Nako-confuse tayo about the reality of God's words. Okay? Nagwe-waver tayo between two opinions. Okay, so sabi nga ng verse na ito, doubt is double-mindedness at ang double-mindedness is instability. Unstable. It is a state of divided loyalty. Yan po ang ibig sabihin ng divided or double-minded heart. Yung loyalty mo, divided din. A divided loyalty. Hindi ka fully loyal kay God. Yun ang ibig sabihin nun. Hati ang puso. Pero alam mo, sa atin, sa karanasan natin, tignan ninyo kung gaano kalaki rin yung habag ng Panginoon. Marami tayong ganyang episodes. Di ba? Sa journey natin sa Panginoon, sa pag-grow natin sa Panginoon, marami tayong ganyang episodes na divided loyalty, double-mindedness, hesitations, pag-aalinlangan na tumugon sa panawagan ng Panginoon. And yet, si God, by His mercy and grace, tinutulungan niya pa rin tayo na makatayo. Makabalik. No? Hindi lang yung makatayo kang muli. Makabalik ka sa dapat mong gawin. Kasi calling natin yan eh. Amen? Kaya wag na wag mawawala yung pananampalataya. Kasi yung pananampalataya, iyan yung mag-empower sa'yo to obey God. Okay? Pag nawala na yung pananampalataya at pinalitan niya ng unbelief, what will happen? Merong isang magandang halimbawa rito, kung kilala niyo si John the Baptist, yan po yung tatay niya. Si John the Baptist ay anak ng isang saserdote. So, nung time na ito, sa Luke chapter 1, si Zacarias ay siya yung assigned na mag-administer doon sa temple. And then, nilapitan siya ng angel, si Angel Gabriel. In-announce na, syempre matatanda na sila, baog na sila. Magkakaanak yung asawa mo na si Elizabeth. Magkakaanak sila. And then, nakita niyo yung formation ng kanyang tanong. How will I know this for certain? What does it mean, yung kanyang tanong? Ano yung impact ng kanyang tanong? Paano ko, sa Tagalog, papaano ko makakatiyak? Kailangan ba talaga natin ng assurance? Kailangan ba talaga natin ng evidence para i-prove ni God yung kanyang sarili na totoo yung sinasabi niya? Actually, ito humingi siya ng evidence eh. How will I know this for certain?
Paano ko to matitiyak? Paano ako makakasigurado na totoo yung sinasabi mo? So, nakita mo doon na merong pagdududa sa announcement ng Diyos through Angel Gabriel. Kasi sabi niya, nakita mo yung yung kanyang reasoning. Umiiral yung kanyang reasoning over doon sa declaration ng Diyos. Ang sabi niya kasi, ako'y matanda na at ang asawa ko matatanda na kaming dalawa. Sabi niya ganun, paano ito mangyayari? So kay God, tinignan yun ni God na pag-aalinlangan. An angel answered and said to him, I am Gabriel, who is standing in the presence of God. I have been sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you shall be silent and unable to speak. So, ibig sabihin, ikaw ay mapipipi. Sa karayas, ikaw ay mapipipi. Dahil hindi mo pinapaniwalaan yung sinasabi ko. Buti na lang hasabag ng Panginoon, ang duration lang ng kanyang pagkapipi is temporary lang. Pag naipanganak na si John the Baptist, makakapagsalita na uli siya. O, di ba? So nakita nyo kay God, ang unbelief is a serious matter. Di ba? Because you did not believe my words. So yan yung ginamit ng Panginoon. Akala nyo yung parang simple lang yung tanong, how will I know this for certain? Pero kay God, you did not believe my words. Yun po yung impact ng pagdududa. So, isa siyang level ng tinatawag na unbelief. Okay. So, si Abraham din naman, di ba, sa Genesis chapter 15, sinabi rin ng Diyos yun sa kanya na Abraham, magkakaanak ka na. Ay, sa Genesis 15 po na. Hindi pa yung magkakaanak pa siya. Sinabi ng Panginoon sa kanya doon, nakipag-usap ang Diyos sa kanya. Sabi niya, Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag. I-reward kita greatly. Sabi niya ganon, sabi ni Abraham, Lord, wala akong anak. Paano mo ako i-reward? So, naiintindihan ni Abraham na ang pinag-uusapan, magkakaroon siya ng anak. So sabi niya, ang ipinanganak lang sa aking sambayanan, sa aking household, ay yung aking servant na si Eliezer. So siya na lang, Panginoon, ang pagpalain mo kasi hindi mo man ako pinagkalooban ng anak, sabi ni Abraham. And then, ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi Abraham, ang magiging tagapagmana mo ay galing mismo sa iyo. Sabi niyang ganon. And then, inilabas siya ni God sa labas. O, tumingala ka, Abraham. Nakikita mo ba yung mga bituin na yan? Sabi ng Diyos sa kanya, ganyan magiging sindami ang iyong mga anak. At ang sabi ng Biblia, and Abraham believed and it was reckoned to him as righteousness. Nanalig siya. Di ba? Bagamat si God ba, pag nagtanong ka ba kay God, outrightly, i-reject ka na ni God, i-consider na kagad yun na unbelief. Hindi. May mga honest discussion sa may Bible Si Abraham, for example, nagtatanong din siya sa Panginoon Hindi masama magtanong. At marami mga biblical men in the Bible na nagtatanong kay God, but an honest question. Hindi yung question ng unbelief, but a question ng para ma-establish sila sa pananampalataya. Ngayon, and then, nung matapos sabihin ng Diyos sa kanya yon, it was reckoned to him as righteousness, ang tanong ni Abraham ganito, O Lord, how may I know that I will possess it? Yan. Parang similar din kasi dito, no? How will I know this for certain? Pero magkaiba sila. Ito kasi may kahalong pagdududa kay Abraham. Talagang tinake niya na yung sinabi ng Panginoon, yung magiging anak mo, yung dami ng bituin sa kalangitan,
regardless na siya ay baog, ay yung asawa niya baog, regardless na matatanda na sila, pinaniwalaan niya yung sinabi ng Panginoon. Kaya nung nagtanong si Abraham, Lord, oh God, how may I know that I will possess it? So, dinala siya ng Panginoon doon na sa may sacrifice. Nakipag-covenant na ang Diyos sa kanya. Yung po yung sumunod na talata. Si Mary, dinalaw din naman ng Panginoon eh. Tingnan ninyo yung mga responses nila. So, nagpakita rin sa kanya si Angel Gabriel. Matapos magpakita kay Zacarias, nagpakita rin siya kay Mary. And then, in-announce na magkakaanak ka. You are highly favored, sabi ng Panginoon kay Mary. And then, ikaw ay lulukuban ka ng banal na espiritu at ikaw ay magkakaroon ng supling sa pamamagitan ng banal na espiritu. And then, tanong ni Mary, ganito how can this be since I am a virgin? An honest question. Hindi po siya unbelief. It was an honest question. Hindi po siya nagdududa. Nagtatanong lang siya kasi tayo, minsan nakatingin talaga tayo sa ating naturalesa. Pero ang tinitignan ng Diyos sa likod ng ating mga tanong ay yung pananampalataya mo. Nananalig ka ba? Amen? Nananalig ka ba? Kasi alam nyo ba ang unbelief? No amount of explanation. You can exhaust all the explanations, lahat ng evidence, ang unbelief is still he will remain unbeliever. Iyan ang isang danger ng unbelief I-reject niya yung truth. So may mga honest na tinatawag natin na skepticism. Mga kasi nga may mga question tayo sa sarili natin, kasi nga nakatingin nga tayo sa naturalesa natin. Pero ang tinitignan pa rin ni God, yung ikaw ba ay nananalig ka ba talaga sa Kanya? Na magaganap itong mga bagay na ito. Kaya nga, nung matapos na isabi ni Gabriel sa kanya, kay God walang imposible. Napanatag na si Mary. And then sinabi niya in the end, and Mary said, Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. At umalis na si Angel Gabriel. May it be done according to your word. That was a statement of faith. Si Sarah, asawa ni Abraham, di ba? Naalala niyo yan? Nung si Sarah ay 89 years old na, at si Abraham ay 99 years old na, kasi 10 years yung gap nilang mag-asawa, biro ang tanda na, di ba? Kayo ba'y nakakita na ng 99 years old na lalaki? Kayo ba'y nakakita na ng 89 years old na babae? O, yan si Sarah. Di ba parang sa atin, kung titignan mo, talagang imposible talaga. Kaya nga, tayo mga kapatid, we are called to faith. Yung sinabi ng Panginoon na, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Paniniwalaan mo lahat ng sinasabi ng Diyos nang walang pagdududa. You have to believe it. Ano man yung dineclare ng Diyos, that is a statement of reality. So ngayon, one time, si Abraham ay dinalaw ng, sabi ng Bible, 3 angels. But I do believe one of them is Jesus Christ. Okay? So 3 angels in a form of man, parang tao lang, pero na-identify sila ni Abraham as divine. So nagpatira pa si Abraham and then nag-offer siya ng wag po muna kayong aalis, ipagluluto ko kayo. And then habang nagdadialog silang ganon, matapos silang kumain, in-announce ng Panginoon sa kanila, I will surely return to you
at this time of year. Next year. Babalik ako. Sabi ganon. And behold, Sarah, your wife, will have a son. Eh si Sarah, bukod sa matanda na, baog pa. O doble yung ano, di ba? Kung sa naturalesa mo titignan yun, dalawa. O, di ba? Amen? Katulad ngayon, o nasa panahon ng crisis, imposible ba na matuloy ang yes camp? Eh malaki gastusin natin sa yes camp. Posible ba na matuloy pa ang DBBS? Katatapos lang ng yes camp, may gastusin na naman tayo. Anong papairalin mo sa decision? Yung thinking mo ay, hindi kasi nasa crisis kami, baka tataas pa yung kailangan, siguraduhin ko muna yung aking ano. Eh may pinapagawa ang Diyos sa'yo. What will you do? O pagkatapos ng DBBS, meron pa tayong anniversary celebration. Pag nakatingin tayo sa ganyan, ay mabubulag ka talaga. You will fail to obey God. Ilang krisis na ang dumating sa kasaysayan ng daigdig? Ilang krisis na ang pinagdaanan natin? Pandemic na lang. Na-witness natin lahat yun. Krisis. And yet, kahanga-hanga ang ginawa ng Panginoon in times of crisis. Alam niyo ba yun? Alam nyo ba, kagabi nga, nagmumuni-muni kami nila Ate Che, nila Marivic. Kwentuhan kami, habang ng kwentuhan namin, inisa-isa namin yung ginawa ng Diyos. Usually, ang mga ginagawa ng Panginoon, kumikilos siya sa kalagitnaan ng krisis natin na pinagdadaanan. Isa na ngang halimbawa, itong pandemic. O, di ba? Restricted. Yung first year ng pandemic, hindi tayo makalabas. Nakakulong tayo sa may bahay. Ang barbero ko nga nun, si Sister Iya eh. Pultap yung buhok ko nun. Okay lang kasi sa loob lang naman ako ng bahay. Wala kang barbero, wala kang malalabasan eh. Ay haba na ng buhok ko. E di, sa bahay lang. So, tapos yung the following year, medyo i-allow na ng barangay o pwede na lumabas. Tapos biglang naman, lockdown na naman. Eh pag lockdown, di ka talaga makapunta, lalo sa may bilis, may higpit. And because of that crisis, alam nyo ba, nagawa yung farm nila, Pastor Rick, kung saan tayo naglilinong. In times of crisis, nagawa yun eh. Amen. Hadlang ba yun? Hadlang ba yung krisis para makatugon ka sa panawagan ng Panginoon? At hindi lang yun. Eh di ba, kahit na pandemic, the following year, nagkakandak na tayo ng pastoral. Di ba? Eh ang sikip na rito, yung pastoral, padami ng padami, na nabanggit ko lang kay sister, sa isang kapatid natin, sister, ang sikip na natin dito. Yung simpleng word ko lang na yon, hindi ko alam na ginamit pala yun ng Diyos, minagnify ng Diyos sa may puso niya. Yun, nagawa yung habila. Despite ng crisis, natayo yung habila. Impossible. Alam nyo, hindi biro yung perang ginugol dyan. Hindi biro yan. Amen? At nakita nyo naman kung gaano kagamit-gamit yan para sa purpose ng Panginoon. Hindi lang yun. Ito yung panahon ng pandemic lang ito Yung pastoral. Alam nyo ba kung bakit nagkaroon tayo ng pastoral ministry? It is because of the crisis. Nagkabaha sa Ilagan. Bumaha. Lubog ang Ilagan nun. Sa loob ng bahay namin, hanggang bewang ng tubig. Sa may sala, kung nakapunta na kasi may bahay. Pinakamalalim yung naranasan kong baha rito sa Ilagan. Biri mo, hinanap ako ng Samaritan Purse. Hinanap ako. Kung saan ako pinagtatanong sino yung Pastor Jess. Yung si Bishop Villanueva na nag-ordain sa akin, kung naalala niyo pa yon. Kilala ko yan. Taga-Ilagan yan.
So, kinontak nila ako. And then after that, nung nakontak na and then tines muna tayo, nagbigay muna siya ng 38,000 yata yon kung paano natin i-distribute. And then, na-distribute natin ng maayos with proper recording, yung nire-require nila. After that, nagbigay na sila ng malaking halaga. Nabiyayaan ang 15 na pastors dito po sa Ilagan. 15 na pastors ng tag 25,000 pesos. Pangtulong sa mga churches na Of course, yung recording, yung mga reporting yung kailangan nila. At yun yung sinabi ni Pastor Rick na ibibigay lang ba natin tong pera o magtuturo muna, natin siya na magturo. Kaya nailunsad diyang pastoral na yan. Amen. Amazing. Laging si God, sa gitna ng krisis, kumikilos siya eh. Pinapakita niya yung sovereignty niya, that I am the Lord. Huwag kayong tumingin sa krisis. Di ba si Job, doon nga niya nakilala si God sa gitna ng krisis eh. O ngayon, nagtuloy-tuloy na yung pastoral. Walang imposible kay God eh. Tayo kasi minsan tumitingin tayo sa naturalesa. Uy, malaking pera yan, malaking yan, ganito, parang nagiging balintutot tayo, nagiging hesitant tayo. Parang si Sarah, nung sinabi ng God sa kanya, kay Abraham, nauulinigan ni Sarah sa likod, magkakaanak, next year magkakaanak na si Sarah, babuntis na siya. Natawa. Siyempre, sabi ni Sarah, natawa siya. Ngayon pa na matanda na ako, may pleasure pa ba kami? Di ba? Shall I have a pleasure, my Lord, being old also? Meron pa ba kaming ibig sabihin, para ba yung, may urge pa ba para sa sexual Wala. Parang, too old na for that. Di ba? Tapos, sabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah? And then, shall I indeed bear a child, when I am old? Sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, is anything too difficult for the Lord? Tanungin niyo po yan sa inyong mga sarili, mga kapatid. Meron bang mahirap sa Diyos? Be honest. Be honest. Kasi pag hindi absolute yung faith mo kay God, meron kang takot eh. Kaya hindi ka maka-obey kay God eh. May takot ka sa puso mo. And yung takot na yun po ay galing sa unbelief. Yung takot na hindi yun pananampalataya eh. It is a normal thing na magkaroon tayo ng takot sa puso. Kasi nasa fallen state tayo. Pero yung takot na hino-hold ka na mag-obey kay God, that is unbelief. Sabi ng Panginoon, is anything too difficult for the Lord? Tanungin niyo po yung inyong mga sarili. May imposible ba kay God? Naniniwala ka ba yung Diyos na sinasamba natin is the God of impossibility? Sabi ni God sa kay at the appointed time, I will return to you at this time of year, and Sarah will have a son. Kaya nga nung nagkaroon nga siya, nakita nila, the following year, nagkaanak na si Sarah. Nagbuntis na siya nung time na yan. Baog. Matanda. Wala nang sexual urge. Nagkaanak. Why? Because of the word of God. Because of the declaration of the word. Because of the promise of God. Amen. Yun ba yung Diyos na sinasamba natin? Tanungin niyo po ang inyong mga sarili, yan ba yung Diyos na sinasamba ninyo? Kasi kung hindi rin lang yung Diyos na sinasamba ninyo, you are wasting your time. You are wasting your prayer. Lumuluhod ka in prayer na hindi ka naman pala naniniwala talaga na siya nga yun. That He is Lord.
Another na example ay si Peter. Alam naman siguro ninyo itong eksena na ito. Si Peter ay nandoon siya sa may... nung nakita nila na lumalakad ng Panginoon sa may tubig, akala nila multo. Inassure siya ng Panginoon, kaya matakot, ako ito. And then, nung papalapit na siya sa may bangka, naglalakad sa tubig, medyo umaalon-alon yon kasi may masamang panahon. And then, very honest si Peter, sabi niya, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. O sige, halika. Halika, Peter. Halika. At, nung una, kasi ang nag-udyok kay Peter na lumakad doon ay yung kanyang pananampalataya. Kaya lang tumingin siya sa unos Tumingin siya doon sa nangyayari, tumingin siya sa mga paligid. Siyempre, pag tumingin ka sa unos, tumingin ka sa alon, tumingin ka sa hangin, tumingin ka sa kidlat, naturally, iira lang iyong takot. At yung takot na yon ay pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. And he began shrinking. Kaya ngayon yung tanong sa atin meron ka bang pag-agam-agam sa puso mo sa iyong pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Gusto ba nating makita yung himala ng Diyos sa ating kalagitnaan, sa gitna ng krisis? Yung krisis na naman yan Amen? Kasi nga naman, manood ka naman ng balita, walang pinag-usapan nga naman sa may balita, kundi yung Hormuz. O ngayon, lalo na ngayon, binalak na naman ng Iranian yung Hormuz. Pag diyan ka titingin mga kapatid, para tayong si Peter na ganyan ang mangyayari sa atin, lulubog ka talaga. Lulubog ka sa pagdududa, pag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Wala ka ma-accomplish. Sabi nga sa may Ecclesiastes ang taong tingin ng tingin sa ulap, kailanman hindi yan makapagtatanim. Ano ibig sabihin ng na yun? Kasi tumitingin ka, uy, kukulan yata, wag na lang, di lang ako tutuloy. Uy, medyo masama panahon, may bagyo, di na lang ako punta ng church. Di ba? Yung mga ganun, yun yung naghihinder sa atin Naghihinder sa atin para wag tayong tumalima sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya but seeing the wind, he became frightened. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus, siyempre, alam na ng Panginoon yan He stretched out his hand and took hold of him and said to him, You of little faith, why did you doubt? Parang iyan yung pangungusap ng Diyos sa atin ngayon. Why did you doubt? You men of little faith. Sino nga ba talagang may hawak ng sitwasyon? Sino ba talaga ang Lord ng war? Sino ba ang Lord ng economy? Alam niyo, when you confess that Jesus is Lord, He is the Lord. Lahat ng bagay sa mundo ay sumusunod sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. He is the Lord. He is the Lord over pestilence and diseases. He is the Lord over war. He is the Lord over mga demon possession. He is the Lord over calamity. He is the Lord over the nature. He is the Lord sa lahat ng bagay. He is the Lord. Kaya when you confess the Lord, maniwala kang that He is. Pero pag hindi absolute yung ating pananalig sa Kanya, that He is the Lord, yan ang sasabihin ng Panginoon sa atin, you men of little faith, why did you doubt?
Okay, so ubos na yung oras ko. Mag-end na ako. Actually, mahaba pa itong topic ko. Tuloy na lang po natin sa sunod. So, ito po yung isa sa mga fatal na uri ng pagdududa. So, tatandaan po natin ano po uli yung doubt. Yung doubt kasi, yung skepticism ay we are demanding evidence. Empirical evidence. Humihingi ka kay God ng patotoo, ng katibayan, ebidensya. Kung totoo nga yun o hindi. And humihingi pa sila ng the best explanation para lamang mapatunayan totoo o hindi. Ngayon, alam naman siguro niyo yung kwento ni Thomas. 'Di ba? Si Thomas, sabi ng di ba, nag-resurrect kayo na, binasa natin kayo ng scripture reading natin. Nag-resurrect ang Panginoong Yesus, nabuhay siya maguli. Nagpakita siya kay Mary, kay Peter, and then sa mga apostles, nag-appear siya kahit sarado yung pintuan. Pinakita niya yung kanyang palad na may butas, tsaka yung kanyang tagiliran na may butas. And then, yung mga ibang mga alagad, nung dumating, wala kasi Thomas doon sa unang gathering. Nung sumunod na gathering, nandun si Thomas, binalitan nila, nakita namin ng Panginoon. Nakita niyo yung immediate response ni Thomas. Sabi niya, unless baliban I see in his hands the imprint of the nails, and hindi lang basta makita ha, hindi lang basta makita, yung maipapasok ko pa yung daliri ko doon sa may butas. Biro mo, 2 degree yun eh. So sana, di ba, kung makita mo yan, maniniwala ka na siya ngayon eh. Pero hindi, grabe yung level ng kanyang unbelief. Kailangan, bukod sa makikita, ipapasok ko pa talaga yung daliri ko doon. Oh, nakita niyo yung unbelief? Unless I put my finger and place into the place of the nails and put my hands into his side, I will not believe. Yeah. Kaya ngayon yung tanong, mga kapatid di ba na kabilang pa tayo doon sa mga tao na kinakailangan pa nating magbigay pa ng marami pang that we always question the power of God. Lord, hindi ako nagkaanak. Ang tagal ko na pinagpipray sa'yo, wala akong, sana magka-baby ako. But hanggang ngayon, wala akong baby. Kabilang ba tayo sa mga taong gano'n na mahilig magtanong? Yung tanong pa naman, yung tanong ng unbelief Magmumurmur ka sa harapan ng Panginoon. Kabilang ba kayo sa mga tao na laging kini-question yung goodness ng Diyos? Kung talagang ang Diyos may buti, bakit hinahayaan niya may mga sakit yung mga ganito, mga namamatay? Who are you? Who are you to question God? Kabilang ba kayo sa mga tao na hindi lang kini-question yung kapangyarihan ng Diyos, hindi lang kini-question yung goodness of God, ay lagi niyong sinisisi si God sa bawat calamity na nangyayari sa inyong buhay? Kabilang ka ba doon? Anak pa naman ako ng Diyos, sabi niya, ganto-ganto, tapos hindi nangyari sa aking pangako niya. Kabilang ba tayo sa mga tao or we always give conditions? Maniniwala lang ako sa Kanya kung pagkakaloob niya yung prayers ko. What if, kung hindi niya pinagkaloob ang prayers mo, hindi na siya totoo? Yes, there are times na ang Panginoon ginagrant niya ang prayers natin. Tama po ba? But not all the times. There are times na hindi niya ginagrant ang prayers natin for our good. Kabilang ka ba sa mga tao na nagbibigay ng condition sa Diyos na maniniwala lang ako sa Kanya pag pinagaling niya yung karamdaman ng nanay ko, o karamdaman ng tatay ko, o ng asawa ko? There are times na si God nagpapagaling, hindi po ba? Tayo na witness din natin yon. May mga prayers tayo na pinagaling tayo ng Panginoon. But there are
times na hindi tayo dinidinig ng Panginoon for our good. Kabilang ba kayo sa mga Kristiyano na mahilig humingi kay God ng sign parang si Gideon? Lord, kung talagang sinusugo mo ako diyan, O Lord, eto tignan mo to yung alam mo yung balahibo ng ano yung sa tupa, yung fleece, yung balahibong gano'n na inahit na ano kasama yung layer ng gano'n eh. Lord, kung talagang sinusugo mo ako doon sa kalaban, Panginoon eh, magpakita ka ng sign na etong fleece lang na ito, siya lang yung mababasa. And the rest sa paligid is tuyo. O binigay ni God kita mo si God, grabe yung patience ni God kay Gideon eh. O kinabukasan, pagtingin niya, basang-basa yung fleece, samantalang tuyong-tuyo sa paligid. Pero nakontento na ba si Gideon doon? Hindi pa. Sumunod na araw, Lord, isa na lang po ha, please lang po, huwag po kayo magagalit sa akin. Baliktarin po natin yung sitwasyon. Yung tuyo yung fleece, pero basa lahat sa paligid. Ginawa ng Panginoon. Grabe yung patience ni God kay Gideon eh. Pinagtiyagaan pa rin siya ni God. Hindi siya pinuksan ng Panginoon. May mga common ko narinig sa mga Christians, they always ask for a sign. Lord, kung talagang bigyan mo nga ako ng sign. Ikaw maglalagay ng sign. Paano kung hindi nagbigay si God ng sign sa'yo? Hindi ka naman naniniwala? Ang faith is not giving God any condition. Nung tinawag na ni God si Abraham nagbigay ba ng condition si Abraham? Biro mo, nasa land of Ur siya, nasa comfortable zone siya, tatawagin siya sa unsure na place. Sumunod si Abraham. Walang complain. Nung inutusan siya ni God na i-offer niya yung anak niya, nag-complain ba si Abraham? Lord, paano kaysa isang anak mo lang ito yung pangako mo sa akin, kukunin mo pa? Wala. Without a question, he obeyed God. That is faith. Amen. Kaya bantayan mo ang sarili mo, kapatid, if you always give reasons. You always give conditions to God. Kapatid, baka hindi mo napapansin, that is unbelief. And unbelief is a dangerous thing. It is not good for you. Unbelief displeases God. It hinders you back sa pag-obey sa Panginoon. Kaya nga tanungin niyo ang inyong mga sarili, what if kung hindi na i-grant ng Diyos ang prayers mo? What if kung hindi pinagaling ng Diyos yung karamdaman ng iyong mahal sa buhay? What if kung hindi ka binigyan ni God ng signs na hinihingi mo? What if kung hindi ka niligtas ng Panginoon sa gitna ng calamity o ng kaguluhan? What if? Ilang Kristiyano na nung panahon ng digmaan ang namatay, nag-pray sila kay God na iligtas sa panahon ng digmaan, and yet they died. Ilang Kristiyano na yung nag-pray kay God ng kagalingan pero hindi siya dinidig ng Panginoon, namatay sila sa cancer. And yet they remain in faith regardless of the situation without giving conditions to God. Kaya nga ang faith is absolute trust and reliance sa kapangyarihan ng Panginoon. That is faith. Kaya nga alam nyo, kung lagi nyo inilalagay si God, yung kanyang salita, you have to prove yourself. Dapat ganito, kung talagang totoo yan, ganito. Magpakita ka ng pruweba. You are putting Christ on trial seat. You are putting Him, parang ikaw yung judge. Ikaw yung mag-ascertain kung tama yung sinasabi ni Christ o hindi. Baliktad hindi po ba? Hindi ba dapat tayo yung nakaupo doon? Siya yung maghuhatol sa atin? Pero ganyan yung implication if you question the authority of God. Kaya ngayon po yung tanong natin bago tayo magwakas. Does God really need to prove Himself to us? Para lang matay maniwala. Okay? So, mahaba pa ako actually at kakat na po natin yan. And then, mag-jump na po tayo rito
So after 8 days, the disciples were again inside and Thomas with them. Jesus came, the doors, nagpakita si Jesus Christ kahit sa mga alagad. Talaga ang kinorder niya talaga si Thomas eh. Thomas, sabi niya, peace be with you. Tapos agad na in-address niya si Thomas. Thomas, halika. Halika, Thomas. Reach your hand. Ipasok mo yung daliri mo sa mga kamay ko. Halika, Thomas. Pasok mo yung daliri mo. Talagang kinuha niya yung pinapasok niya talaga. Kailangan pa bang gawin ng Panginoon niya sa atin? Para maniwala ka lang? Halika. Believe and not believing. Tatandaan ninyo, sabi nga ng Panginoong Yesus, you are from below, and I am from above. You are of this world, and I am not of this world. Unless you believe that I am He, you will die in your sins. And then finally, sinabi ni Thomas, my Lord and my God. After na mapatunayan niyan, totoo nga na ipasok niya yung kanyang daliri, saka lang siya nanalig. Saka lang nasabi, oh Lord, my God. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, naniniwala ka sa akin kasi nakita mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, blessed are they who did not see and yet believe. So tatapusin ko muna yung aking topic. Actually, mahaba pa ako. Tuloy na lang po natin. Napalad ang nananalig kahit hindi niya nakikita. Amen po ba? Meron po ba tayong unbelief sa puso natin? Tatandaan po natin, hindi yan nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yan ang mag-uudyok sa iyo na ilayo ka sa Diyos, yung unbelief. Yan yung mag-hold back sa iyo para hindi ka makasunod sa kalooban ng Panginoon. Para wag mong magawa. Kasi ang pagdududa o ang unbelief, tumitingin yan, ang ginagamit niya na basihan ng kanyang understanding ay yung mga bagay na nakikita niya, hindi yung pananampalataya. Tatandaan ninyo, the righteous shall live by faith. Sabihin nga ninyo, isa pa po, lakasan nyo. Tatandaan nyo po yan. Yan ang buong buhay natin. Hanggat may hininga tayo, hanggang sa mamatay tayo, we are living by faith. Lahat ng decisions mo, lahat ng gagawin mo, must be according to the faith that God has given us. Nothing is outside the faith. Everything that is outside the faith is sin. Magandang araw po sa inyong lahat.